Ayun, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay ihahatid ko po sa inyo yung resulta ng ginawang survey ng Publicus Asia. Ito po ay trust rating survey patungkol po doon sa mga pinakamatataas na leader ng ating pong bansa, kagaya ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, and House Speaker, mga bayan. So ngayon po ay babasahin ko po sa inyo ito pong post ng BIS News Media. Ito po yung naging resulta ng ginawang survey ng Publicus Asia. Pero kung kayo po ang tatanungin mga idol at mga bayan, kanino kayo mas nagtitiwala? Sa Vice President o sa Pangulo? Sa Senate President o sa House Speaker? So ngayon po ay ibibigay ko na po sa inyo ito hong naging resulta ng ginawang survey po nila. Ito po yung nilalaman. VP Sara, most trusted leader pa rin. So, base po dito sa paunang pahayag po nila, si Vice President Sara Duterte po, yung pinagkakatiwalaan pa rin ng atin pong mga kababayan. So, ituloy po natin. Nananatiling most trusted national leader si Vice President Sara Duterte ayon sa pinakahuling pahayag end of the year survey ng Publicus Asia Incorporated. Samantala, mababa ang ibinigay na approval at trust ratings ng mga Pilipino kay President Ferdinand Marcos Jr. na nagtala lamang ng 22% approval at 15% trust sa quarter 4, mga bayan. So, ako po ay hindi na po nagtataka patungkol po dito sa naging resulta kung bakit po mababa yung nakuhang approval and trust ratings nitong si Pangulong Marcos, sapagkat alam naman po siguro natin o ng karamihan na sa panahon o sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay talamak po yung korupsyon. Talamak yung pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kagaya po doon sa flood control. Yung flood control po, may budget po yan. Pero walang nakitang proyekto. Kaya may tinawag po silang ghost project, mga bayan. So yun po yung mga nakikita kong dahilan kung bakit yung naging resulta ng trust ratings ng ating pong Pangulo at approval ay lumagapak, bumagsak, sumadsad, talagang bumaba po, mga bayan. So itutuloy po natin yung pagbasa. Hindi rin nalalayo ang rating ni Senate President Tito Soto sa mababang marka ni Marcos Jr. habang si House Speaker Bogie D naman ang nakakuha ng pinakamababang grado mula sa publiko. Isinagawa ang survey ngayong ika-4 na quarter ng taon upang masukat ang pananaw ng publiko sa mga pangunahing leader ng atin pong bansa. So ito po yung nakuhang porsyento mula sa Pangulo, sunod si Vice President at sunod po si Senate President Tito Soto at yung panghuli po ay itong si House Speaker Faustino Bogie D. So yung nakuha pong porsyento ng atin pong Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, ay mayroon po siyang nakuhang 22% approval. Samantalang 15% naman 15% lamang po yung nakuhang trust nitong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. So talagang mababa po, napakababa po ng porsyento at approval at trust na nakuha po nitong si Pangulong Bongbong Marcos. So dito tayo kay Vice President Sara Duterte. Ito po yung nakuhang porsyento ng atin pong Vice President Inday Sara Duterte. So yung approval po niya, mga bayan, ay tumataginting po na 34% yung approval. Samantala, yung trust naman po na nakuha ni Vice President ay 31%.
So kung i-compare mo po dito sa kay Pangulong Bongbong Marcos, itong approval na nakuha ni Vice President, halos kalahati mga bayan. Halos kalahati po yung nilamang, yung nilamang na porsyento pagdating po sa approval ni Vice President Sara Duterte. At pagdating naman po sa tiwala o trust, itong si Pangulong Bongbong Marcos 15% yung trust. Samantalang ito pong si Vice President Sara Duterte ay nakakuha po ng 31%. So lumagpas po sa kalahati yung nilamang ni Vice President Sara Duterte. Ito po baka sabihin nyo gawa-gawa ko lang ito So halos kalahati o sobra kalahati yung nilamang nitong si Vice President Sara Duterte. So dito po makikita natin na mas nagtitiwala o mas may tiwala po yung mamamayang Pilipino dito po sa Vice President Sara Duterte kumpara sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon po dito sa ginawang trust rating survey ng Publicus Asia sa ika-4 na quarter ng kanilahong ginawang survey, mga babayan. So dito lang po tayo kay Senate President Vicente Tito Soto. Yung nakuha pong approval ni Senate President ay 24%. Samantalang yung trust naman ay 15%. So kung mapapansin niyo mga bayan, mas lumamang po ng 2% itong si Tito Soto, itong Senate President, kumpara doon sa ating pong Pangulo. Mas mataas pa yung nakuhang approval ni Senate President kumpara sa presidenteng si Pangulong Bongbong Marcos. Talagang nawalan po ng tiwala yung ating pong mga bayan sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So dito naman po tayo sa House Speaker na si Faustino Buji D. The third. So yung nakuha pong approval nitong si House Speaker Buji D ay 12% mga bayan. At yung trust naman ay 8%. So talagang mababa yung ibinigay na porsyento o tiwala at approval ng sambayanang Pilipino dito po sa House Speaker na si Faustino Buji D. So kung ikukumpara mo po yung nilamang nitong si Tito Soto dito kay Buji D ay halos kalahati po yung nilamang nito Tito Soto, mga bayan. At ganun din po sa trust. Ganun din po, halos kalahati din po yung nilamang ni Tito Soto dito po kay Buji D, House Speaker, mga bayan. So nakakalungkot mga bayan na kung sino pa yung pinakamataas na leader ng ating pong bansa ay siya pa yung nakakuha ng pinakamababang porsyento ng tiwala at approval mula sa ating pong mga kababayan. So kahayagan lamang ito mga bayan na talaga hong nawawala na po ng tiwala yung ating pong mga bayan sa direksyon na tinatahak ng ating pong unang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, mga bayan. So talagang sumadsad mga bayan sumadsad. Kailangan gumawa yung ating Pangulo ng mga hakbang para muling makabawi o muling mabawi niya yung tiwala, makuha yung tiwala ng ating pong mga bayan. Paano kaya, ano kaya yung mga gagawing hakbang ng ating pong Pangulo para bumalik yung tiwala ng taong bayan sa kanyang administrasyon, mga bayan. Lalong-lalo na nasasangkot yung pangalan ng ating pong Pangulong Marcos dito po sa anomalya ng pangungurakot sa pondo o sa pera ng taong bayan. Kaya hindi po tayo nagtataka kung bakit mababa po yung nakuwang trust ratings ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte. So mas pinagkakatiwalaan po ng sambayanang Pilipino at kitang-kita naman po natin maging sa mga OFW natin
ay talagang mas nagtitiwala po sila. Halos 99% siguro, o 99% ng mga OFW ay talagang pinagtitiwalaan po si Vice President Sara Duterte kumpara sa atin pong Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. Yun po yung nakikita natin mga bayan. So kung kayo pang tatanungin ulitin ko yung tanong sa inyo, kung kayo pang tatanungin, kanino kayo mas nagtitiwala? Sa Pangulo, pangalawang Pangulo, Senate President, o House Speaker mga bayan? I-comment ko lang po sa baba yung inyong kasagutan para atin pong mabasa. So hanggang dito muna yung atin pong pagbibigay ng impormasyon. Abangan po ninyo sa mga susunod na araw sa mga ilalabas pa nilang survey patungkol po sa trust ratings ng atin pong mga pinakamatataas na leader ng atin pong bansa. So ayan, magandang umaga sa ating lahat, magandang araw, at hanggang dito muna yung atin pong pagbibigay ng impormasyon. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.